Ayan, what is up mga kapitbahay? Ito, isi-share ko lang sa inyo mga kapitbahay, no? So, dun sa mga kapitbahay natin na StreamTech user or kahit mapa-PLDT man yan, mapa-Globe or kahit anong provider, no? Pare-paras lang po yun. Paano nga ba natin ma-identify kung saan nanggagaling ang problema dahil bakit wala tayong internet or ano nga ba ang cause or saan nga ba ang problema sa street ba natin, sa side ba natin or sa side ng ISP. Okay, so yan yung isi-share ko sa inyo ngayon. Tamang-tama mga kapitbahay, ngayong oras na to, ayan, ngayong oras na to, kung yung mapapansin, wala akong internet. Yan, offline po yung mga server ko, nagrereklamo yung mga ibang kapitbahay ko. Pero dahil nga walang internet, sinabi ko na sa kanila na lahat dito sa loob ng subdivision namin, walang internet, kung yung mapapansin. Ayan, time is 11 o'clock PM. Ayan, kung yung mapapansin, labas tayo. Ayan, in the middle of the night, ayan, halos lahat dito sa loob, walang internet. Dahil nga medyo kumukulog-kulog, madilim lang, kumukulog-kulog yan. Siguro naapektuhan yung pinaka main office ng StreamTech. Ayan, siguro mayroong maintenance or may nasira kaya biglang nawala. Kaya let's go, balik tayo sa loob. Ayan, kunyari ganito mga kapitbahay no, na encounter nyo. Kung nyo mapapansin, walang error, di ba? Kung nyo mapapansin, yung phone ko is naka-green. Tapos wala tayong LOS na red. Ayan. Pero, ayan, nagbiblink po kasi ito, LAN port yan, connected yan dito sa server ko. So, yan yung papunta rito sa PFSense ko at saka sa Microtech. Pero, tingnan nyo, kung nyo mapapansin, walang error. So, kapag ganyang error mga kapitbahay, ibig sabihin, ang problema niyan is nasa server side ng ating ISP provider. Kasi, kung nyo mapapansin, ayan o, wala siyang red. Kasi, kunyari, ang naging problema natin is may nasunog na bandang area sa atin or tapos naputol yung fiber optic natin. So, dapat automatic mag-LOS yan. So, ang problema kapag naka-red yan, ibig sabihin, putol yung fiber natin papunta sa NAP or putol yung fiber papunta mismo doon sa pinaka-backhole ng ating ISP provider. Pero kunyari, kanyang mapapansin kung ganito yung error. Naka-green, ibig sabihin yan, yung phone, ibig sabihin naka-green, ibig sabihin, yung fiber optic natin, from bahay natin, ayan, papunta dun sa NAP, connected. Tapos, from NAP, papunta dun sa pinaka-OLT ng ISP provider natin is connected. So, ibig sabihin na ito, ang problema is nasa server side nila. Hindi ko alam, or hindi natin alam, baka may nasirang equipment, or nag-brand out, or something like may emergency maintenance kaya wala tayong internet kung nyo papansin. Ayan, yan yung wifi natin na dito lang sa baba. Ayan, walang internet, so offline yung CCTV natin, offline yung PFSense natin, offline yung VPN natin, kaya hindi natin masisisi yung mga iba nating kapitbahay kung nagrereklamo. Ayan, so ganun po ang pagkaintindi, no? Ganun dapat. Kaya kunyari may encounter nyo ng ganito, naka-green naman lahat, walang LOS, pwede nyo sila tawagan, tanungin nyo kung bakit. So, malamang sasabihin nila sa server side nila ang may problema. Pero kunyari, naka-LOS to, pwedeng sira yung router nyo or pwedeng putol yung fiber nyo papunta sa NAP. Kaya, dapat ang gagawin nyo, tawagan nyo mismo sila, tapos ang gagawin nyo, kailangan i-service nila. Puntahan nila yung area nyo, i-check nila or iti-trace nila yon kung saang area ang nagkaroon ng putol yung fiber nyo. Kasi pag naka-LS to, kunyari buo naman yung fiber papunta sa NAP dito sa poste na malapit sa inyo, so baka sa ibang area, like kunyari dun sa ibang barangay may nasunugan, so nadama yung poste sa kable, so yun, medyo matagal po yung ganun, no? Pero kunyari ganito ang nangyari sa server side nila to, walang putol yung fiber. So, hintayin lang talaga nyo, babalik din yan kasi sigurado ang ginagawa ng mga NOC dun sa pinaka main office nila is pinifix nila yan, matik yan kasi naka-monitor yan eh. Meron silang network operation center na nag-monitor 24 hours, 24/7. Kaya, pag ganitong error, matik yan. Hintayin lang nyo kasi kahit anong gawin nyo or kahit anong gawing tawag nyo, wala din kayong magagawa kasi ang problema na sa kanila. So, ginagawa nila niya ng paraan para maibalik. Pero kunyari, naka-LOS yan. Kunyari, naka-LOS yan. Isa pa sa mga titingnan nyo,
Kapag naka-LOS yan, tapos yung kapitbahay mo is hindi, may internet, ibig sabihin, nasa area lang yung problema. Baka natanggal ka sa NAP, ayan, natanggal or naputol yung area mo pupunta sa NAP. Pero kunyari, naka-LOS yan, tapos halos lahat na katabi mo na bahay, wala din, naka-LOS yun. So, baka sa ibang area, nagkaroon ng putol yung fiber. Okay? So, ganun yun. Sana magkaroon kayo ng idea para hindi kayo, kasi alam naman natin, di ba? Kapag nawalan tayo ng internet, parang pakiramdam natin is namatay. Parang offline, parang hindi buhay, di ba? Alam naman natin, buhay is internet pagdating sa mga ganitong panahon. So, kapag ganito, matik yan. Nasa server side nila. So, wala kayong ibang gagawin kundi mag-antay kasi mamaya babalik yan or bukas or after nila ma-fix, syempre, automatic. Kasi kung may internet niyan, dapat nagbi-blink tong isa na to. Yan yung icon na internet. Alright, nagbi-blink dapat yan. Or, eto, kuwari may putol. Nagbi-blink or nagre-red itong LOS. Okay? Yan. Minsan, walang LOS pero nagbi-blink tong PON. Yan. Ibig sabihin, sa area din nila yan. May problema. Hindi putol. Pag LOS lang talaga, lost of signal, yun talaga ang putol na fiber. Right? So, sana may natutunan kayo for today's vlog. Ayan. Sinay ko lang sa inyo kasi yan, meron kasi dating mga nagtatanong ng mga subscriber ko dito sa loob ng kapitbahay natin na mga naka-stream tech din. So, nagtatanong po sila sa akin kung ano nga ba ang way para ma-identify kung ang problema natin is malapit lang sa area natin or kailangan ba nating papuntahan ng service or kailangan ba nating tawagan ng tawagan yung stream tech. Alright? Or yung kahit anong ISP provider man yan, no? Alright? So, ayan. Sa ngayon, wala muna tayong laro kasi nga offline. So, siguro babalik naman yan bukas kasi hindi pwedeng hindi bumalik kasi may pasok si Mrs. Kailangan niya ng internet. So, dapat bumalik na po yan. In case na hindi yan bumalik, kailangan natin to. Ayan, yung backup natin. Ayan, naka-GOMO SIM yan. Tapos, mayroon tayong SIM card na naka-unlimited internet. Isasaksak lang natin dyan. Tapos, ilalagyan natin dito sa PFSense natin. Automatic magkakaroon tayo ng internet. Alright? So, ayan. Importante na may backup. So, sa ngayon, hindi muna natin ikakabit kasi matutulog na naman tayo. Okay? So, bukas na lang yan. Kapag hindi talaga to bumalik, yun lang. Alright? So, mas importante na mayroon tayong backup internet pagdating sa bahay. Lalo na kapag may nagtatrabaho na work from home, di ba? Automatic. Pero sa ngayon, napapansin ko na medyo mabagal din pati yung data. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may naapektuhan. Kung hindi yan sa StreamTech, baka sa PLDT mismo. Kasi si StreamTech, nakikiconnect lang din naman siya kay PLDT. Bumili lang din sila ng IP. Ayan. So, baka kay PLDT mismo. Kasi, yung data namin na Globe medyo mabagal. Kaya, titingnan natin kung saan ang problema. Right, so let's go. Maraming salamat. God bless and peace. Ayan mga kapitbahay, ganito dapat ganito dapat yung may internet. Yan, kinabukasan na po yan. May internet na, bumalik na. Ayan. Nagbi-blink ito. Ayan Okay. So, online na po ulit yan. Ayan. Online na po ulit. Alright. So, let's go.